Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po yung update natin patungkol sa minomonitor natin previously na low pressure area na ngayon ay naging tropical depression na. Ngayong Tuesday, February 3, 2026. Tulad po ng binanggit natin, kaninang alas 2 ng hapon ay tuluyan na naging tropical depression yung low pressure area na minomonitor natin. At ito ay nasa layong 1,075 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa sentro na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso o biglaang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa northwestward slowly at ang ibig sabihin po ng slowly ay 10 kilometers per hour or slower pa. At sa ating forecast track na ipapakita natin sa susunod na slide ay mas makakaapekto ito sa mga susunod pa na araw. Samantala, ito namang hanging amihan ay patuloy pa rin na nakakaapekto at nagdadala ng malamig na temperatura sa malaking bahagi ng northern part ng ating bansa. At bukod sa malamig na temperatura na dala nito, ay meron din itong mga kaulapan, lalo na dito sa Cagayan Valley region, na posibleng magdulot ng mga light rains o mga pag-ambon. At ito po yung ating forecast track patungkol dito sa tropical depression na ating minomonitor. Hindi pa po natin tinatawag ito na basyang na magiging local name niya hanggat hindi pa po ito pumapasok ng Philippine Area of Responsibility na nakikita natin na mangyayari sa mga susunod na oras. Also, advisory pa rin po yung ating inilabas. Magiging bulletin po yung ilalabas din natin pagpasok niya dito sa Philippine Area of Responsibility. At base sa ating forecast track, yung tropical depression niya na category ay mananatili hanggang bukas. At by Thursday ng madaling araw, ito po ay mas lalakas pa from tropical depression into tropical storm. At habang tropical storm siya, ito yung category niya na habang binabaybay niya itong northeastern part ng Mindanao at magiging tropical depression itong muli by Saturday ng hapon. And also, gusto rin po nating banggitin na as early as bukas ng hapon ay magtataas na tayo ng mga signal number 1 at least dahil tropical depression pa lamang po ito dahil meron tayong lead time sa signal number na 36 hours. So 36 hours prior bago natin talagang posible na pinakamaramdaman yung bugso ng hangin na associated sa signal number 1 ay nag-i-issue na po tayo. Ang good news naman po dito sa bagyo na paparating ay hindi ito malakas in terms of its category o lakas ng hangin. At ang nakikita natin dito sa ating forecast track ay hanggang tropical storm lamang. Ibig sabihin hanggang signal number 2 lamang. Pero yung mga kaulapan na associated dito, yung mga magfo-form na kaulapan na makakaapekto sa mga kababayan natin, lalo na dito sa Northern Mindanao, sa buong Visayas, ay makakaapekto pa rin sa atin. At mamaya po ipapakita natin yung amount ng forecast ng rainfall na ating ipapakita para sa mga susunod na araw. Also, gusto rin po natin i-note, no, by Sunday, ito yung time na kung saan ito ay nasa Sulusi at ito yung time din na kung saan pinakamalapit ito dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, kahit na tropical depression siya, yung mga kaulapan, yung tinatawag natin na trough or yung extension ng kaulapan na associated dito sa tropical depression, ay posibleng umabot at magdulot ng maulap na kalangitan dito sa Metro Manila. Tutulong din po yan para mas tumaas yung tsansa ng mga pag-ulan. At bukod sa Metro Manila, kasama po dyan yung Calabarzon region, Mimaropa region, and of course, itong Bicol region, Visayas, and yung Northern Mindanao, kasama po yung Zamboanga Peninsula. Tulad po ng binanggit natin, bukas ay hindi pa talaga natin mararanasan yung mga pag-ulan. Pero simula po Thursday, ng hapon hanggang simula bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon ay meron ng at least 50 millimeters tayo na mga pagulan na naka-forecast dito sa mga naka-highlight na dilaw na mga probinsya. Kasama dyan yung Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental at ganun din dito sa Misamis Oriental. Ang ibig sabihin po ng at least 50 millimeters ay posible yung mga localized floodings. And also, kung nakatira tayo sa mga landslide prone area, ay posible rin na makaranas tayo. Kaya heads up po. At dahil magpapatuloy din ito, simula Thursday ng hapon hanggang Friday ng hapon. Hanggang 3 days po kasi yung ating weather advisory. At this time,
ay nandito na po banda. Itong magiging tropical storm po siya at tatawagin din natin siyang basyang. Andito na somewhere dito sa pagitan ng Mindanao and Visayas itong bagyo. Kaya mas malaking lugar na yung mga naka-forecast natin na makakaranas ng at least 50 millimeters na mga pag-ulan. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, mananatili pa rin yung epekto ng hanging amihan at ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila sa ating pong forecast ay 22 to 30, sa Tuguegarao naman ay 18 to 29 at sa Legazpi ay 25 to 29. Dito naman sa Palawan, kasama yung Visayas at Mindanao, magiging cloudy po bukas dito sa Northern Mindanao kasama yung Zamboanga Peninsula, ganun din dito sa Davao Region at dito rin sa Caraga Region, kasama rin yung Central and Eastern Visayas. Ibig sabihin ay mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dahil yan sa extension ng kaulapan nitong bagyo na ating minomonitor. Agwat ng temperatura dito sa Zamboanga ay 24 to 32, sa Cebu naman ay 26 to 29, at sa Davao ay 24 to 33. Also, may nakataas pa rin tayo na gale warning. Kaya gusto po natin paalalahanan yung mga kababayan natin dito sa extreme northern Luzon, lalo na sa Batanes at sa Babuyan Islands. Yan po yung lugar na may posibleng umabot ng hanggang 4.5 meters yung mga pag-alon. Pero sa mga susunod na oras at issuance natin at analysis natin, nakikita naman po natin na pahupa naman yung taas ng alon dito at unti-unti yung matataas na alon naman ay mararanasan simula po dito sa eastern seaboards ng Mindanao and eventually habang papalapit po itong si magiging bagyong Basyang ay tataas din yung mga alon dito sa southeastern section o seaboards ng Visayas. Dito naman sa ating forecast para sa susunod na 3 araw simula Huwebes hanggang Saturday, dito sa mga piling lugar sa ating bansa, sa Metro Manila, ay magiging okay pa rin po yung weather natin hanggang Friday. Pero by Saturday, dahil po doon sa binanggit natin na paglapit nitong bagyo, ay magiging maulap na at relatively mas mataas na yung tsansa ng mga pagulan dito sa Metro Manila. Sa Baguio City naman ay dahil malayo po ito sa dadaanan nitong bagyo, ay mananatili po na amihan yung makaka-apekto sa atin. Pero sa Legazpi, as early as Friday, ay magiging maulap na po at mataas na yung tsansa ng pagulan natin hanggang sa mga susunod na araw. Dito naman sa Kabisayan, sa Metro Cebu, ay magiging maulap po simula Thursday hanggang Saturday. Dito na ganun din dito sa Tacloban. Pero sa Iloilo, dahil nasa western section pa ito, banda ng Visayas, ay mas may delay lang na 1 araw. Sa Thursday, okay pa rin yung magiging weather natin, amihan pa rin. Pero by Friday ay makakaranas na tayo ng maulap na kalangitan at mas mataas na tsansa ng mga pagulan. Sa Davao at sa Cagayan de Oro naman ay patuloy na makakaranas tayo ng maulap na kalangitan hanggang Friday. Sa Cagayan de Oro naman ay hanggang Saturday. Dito sa Davao, habang binabaybay po nitong bagyong si magiging Basyang, habang papasok ito dito sa ating kalupaan, yung Davao naman po ay unti-unti mababawasan na at magkakaroon na tayo ng improvement sa ating weather condition. Mababawasan din yung chance ng mga pagulan, lalo na by Saturday onwards, hanggang sa weekends and even hanggang next week. Sa Zamboanga City naman ay maaapektuhan po tayo by Friday mainly. And nakikita din po natin sa ating analysis na sa next week ay may posibleng surge na naman ng amihan. Kaya posible po na ito ay mag-contribute din sa mas mababang temperatura. At ito rin yung tutulong para mas humina itong si bagyong magiging tatawagin natin na Basyang. So yung isusupply niya na dry air ay tutulong para hindi na ito mas lumakas pa. At eventually, tulad nung pinakita natin kanina, babalik na ito sa tropical depression and eventually ay magiging low pressure area hanggang sa ito ay malusaw next week. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:56 ng hapon at muling sisikat bukas ng 6:24 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.